Ayan, meron tayong letter sender. Tago natin siya sa pangalang Cecil from Cabanatuan City. Hello sa mga taga-Cabanatuan, kumusta kayo dyan? Ang sabi ni Cecil, siya ay kasal in 2015. Kaya lang, ang asawa niya ngayon, mula nung nag-OFW siya, ay nakakita ng ibang babaeng mamahalin at iniwan siya. Ang balak ngayon ni Cecil ay puntahan niya ang asawa niya at konfrontahin. Pumunta siya sa PSA, Philippine Statistics Authority Office, para kumuha ng certified true copy of their marriage contract. Kaya lang, nakakalungkot dahil lumabas, wala silang record or registered of their marriage contract in 2015. Okay, Cecil. General rule, ang marriage contract is a proof of your marriage. Siyempre, matutuwa ang asawa mo pag nalaman niyang wala pala kayong record. Pero, akala lang niya yun. Ang tanong mo ngayon kung kasal ka ba sa kanya? Yes na yes, of course. Kasi ang sabi ng batas, particularly Article 3 and 4 of the Family Code, dalawa lang naman ang requisites for a valid marriage. Sa essential, kailangan lang naman talaga na sa tamang gulang ka magpakasal. At syempre, binigay mo ang iyong consent in the presence of the solemnizing officer. Syempre, sa formal requisites naman, sinasabi dito na yung nag-solemnize sa inyo, yung nagkasal sa inyo, pare, pastor, judge, sino man, ay authorized. And at the same time, you have a valid marriage license at the time that you got married, except only for some exemptions provided by the law. At ang pangatlo, merong marriage ceremony which takes place with the appearance of the contracting parties. At kayo yon before the solemnizing officer and your personal declaration that you take each other as husband and wife in the presence of not less than 2 witnesses of legal age. Kung meron ka nun, kasal talaga kayo. Ang batas kasi nagsasabi na absence of any essential or formal requisites, yung mga binabanggit ko dito, shall not render the marriage void of an issue, except only on some instances. Pero sa tingin ko, wala naman ata kayo dun sa mga instances na yon. And a defect in any of the essential requisites shall not also affect the validity of your marriage. Baka akala ng asawa mo makakalusot siya, ha? Makikita rin ito sa kasong Balugbog versus Court of Appeals. Sinasabi ng Korte Suprema, although a marriage contract ay ebidensya sa lahat ng ating mga transactions na kayo ay talagang mag-asawa, pero ang pagwalang kopya sa PSA is not a proof that no marriage took place. Kasi kaya naman natin ipakita sa ibang ebidensya. Let's say your marriage license, yung mga pictures, yung mga nakikain sa inyong handaan, pwede rin silang mag-witness, di ba? So in short, wala naman sinasabi sa batas na kailangan talaga i-register ang marriage contract. And failure to do so, hindi ibig sabihin na walang kasal. Kaya sabi ni Carlo Aquino kay Ate V, kala mo lang wala, pero meron. O ayan ha, sinasabi ko ulit, as long as all the essential and the formal requisites of marriage are there, ang kasal ninyo will remain valid unless the court decrees otherwise. O ayan, Cecil, sa lahat ng mga taga-Cabanatuan, sana naman nasagot ko ang katanungan mo. If you like my content, feel free to comment down below and follow me on my Facebook, Instagram, TikTok at Attorney Caroline Cruz. Tandaan, the more you know, the more you glow. Bye!